Good morning! Ayun guys, dito kami sa St. Jude Tadeus. Nagsimba lang kami, Sunday ngayon. Ayan, tapos, kailan kami lunch and uwi na kasi pahinga pa ng mga mimo. At bukas, tinda na naman po. Ayan, work na naman. Hindi, kailangan natin lahat ng pera. Kailangan natin magsipag. So, let's go. Saan nyo gusto kumain? Sa SM Manila na lang? Go. Let's go. I'm home na guys. Hinatid ko na yung mga mima ko sa kabila. Sabay pinark na si Taylor. Ayan. Kumain lang din kami after magsimba. Tapos uwi na. Ayan. Gusto ko lang talaga mapuntahan yung church na yun. Kasi nagno-novena ako. Dito lang sa bahay. Kay St. Jude. Tapos ayun nga. Gusto ko siyang mapuntahan in person. And makapagsimba na rin. So, yeah. Ano bang gagawin natin today? Pahinga. And magtutupi ako yung mga nilabhan ko hapon. Tapos, wala. Magpo-post ng mga paninda, of course. Online. And yun lang. Yun lang. Wala naman ako masyadong share pa sa inyo, guys. Pero may edit na ako. Tingnan ko kung ma-edit ko. Kahit dito lang sa cellphone. Para ma-upload ko sa Face. Daw, sa YouTube. Ow. Ayan, sige. Ayan. Ayan, ginaganto ko pala to guys kasi yung mga fur nila talagang dumidikit sa sa bedsheet. Gustong-gusto nila dito sa bed. So pag daytime, ginaganto ko para kaya dito sila sa bed. Tapos pina-vacuum ko naman bago ko ulit to ilatag. Meron ako ditong vacuum. Yan. Pero mamaya pa. At ako'y nag-edit pa ng mga ibang vlog. Yan, tulad yan. Peanut. And si Rupert. Ow! Ow! Yan, tapos mamaya ko na sila dun sa labas. Sa may veranda, terrace. So, ganyan. Diyan ko sila pinapatulog. Before, dito sa loob. May cage ako dito. Parang pinapapasok ko sila dyan. Kaso nga, si aircon, sinisipon sila. Mga ilang araw lang sila nandito sa loob. Parang sisipunin na sila. So, doon ko na lang sila pinapatulog sa labas. Para safe. Makikita ko na lang may wet na yung nila. Ilong. Yan. Ito naman si Miwa. Napaka Ow! Malalaglag ka, lintian ka. Dumito ka nga lang. Si Miwa. Tsaka nagano na sila, nagda-dark na yung lintian naman. Nagda-dark na yung fur ni Miwa. Ganyan pag mga mga Siamese. Parang nagiging toasted na sila katagalan. Aray ko, Miwa. Yan. So, yan lang guys siguro. Today, walang ganap. Talaga nagpahinga lang ako. Nakatulog nga ako dito kanina pagkadating ko galing nung magsimba kami. Nag-edit ako ng vlog. Nakatulugan ko. Habang nagre-render, nakatulugan ko. So, yeah. Well, good night na ako. Bukas na lang. Bawi ako bukas. Para may ulam of the day ulit tayo. Okay? Yan. And yung naman namin kanina, yung tira, yun na yung inuwi ko kanina at kinain ni Chris. So, yeah, good night. See you all tomorrow. Good night, babies. Spina to. Spladita. Good night, Rupert. Ito si Punin to eh. Hindi to pwede sa aircon eh. Si Punin. Good night. Ito kayo mag-freshen up pa. Good morning guys. Happy Monday. So may papalalamove tayo ngayon na tears. And yung iba mamaya. Bago pa maubos yung ulam. Mag-ulam of the day na tayo. Pero bago yan, ito si Nene. Hirap na hirap ubusin yung kanyang sa pilitan na lang to guys. Ayan. Sa pilitang kumain. Sa pilitang kumain.
Wala na yan ako dito. Kaya nga eh. Ulam of the day. Fish. Favorite. Naamoy nyo ba guys? Naamoy nyo ba? Gano'ng kasarap yan. Tapos yung barbecue. May langka. Merong pork ba yan? May o beef? Beef steak. Ito sa kabila. Chop suey. Chicken curry. Pork caldereta. Sinigang-gang. Ano lang? Dike out. Dike out. Hi guys! So, nakauwi na nga ako. Hindi na ako nakapag-vlog, di ba? Nalimutan. Ayan, kasi may mga inquiries kanina sa Tersepatide, mga international. Siguro nanonood sila ng, ng vlog ko. Napanood daw nila yung recent na vlog ko regarding sa Tersepatide. Tapos yung tinurukan ko na sila Mika, yung ganyan. So, nag-interested sila. Ayan, kaya nabisi ako doon. Most international talaga yung inquiries ko kanina. Anyway, nagluluto ako. Favorite kung pampano, nagpabili ako kay Mima Sorgivan. Tapos, sasabawan ko siya. Ayan. Mas gusto ko guys yung yung pag nagsasabaw ako, alam mo yung ganyan yung buo yung kamatis tapos dudurugin lang kasi yung hiniwa-hiwa bago pakuluan. Mas gusto ko yung ganyan buo. So, ano lang yan, kamatis, sibuyas, bawang, and luya. Yan, and salt. Yan. Pinrito ko para hindi masyadong malasa. Doon hindi naman masyadong malasa talaga yung pampano, pero mas gusto ko yung piniprito na muna. And here is dalmasyo with gluten na, ay naku, tika lang si si dalmasyo na muna. Ayan, si dalmasyo na malaki na guys, 20 kilos na siguro to. Ayan namang kinakain niya. Sari-saring gulay lang. Ayan. So, yung isang ano ba growth weight lang? Okra, isang tali, binigay ko na sa kanya. Yung tira kong talbos and yung gitna ng tag dito? Upo. Umalis na tayo dyan, nagagalit na si Dalmasyo. And for my veggies, ito nga. Ayan, sari-sari guys. Pechay, talbos, tapos yung upo. Ayan, kasi gusto ko talaga magulay. More on gulay and isda. Alam niyo naman yan, diba? Tapos yung isang okra. Ito baka ipakain ko na lang kay Dalmasyo. Wala ko ng mga 2 piraso. Yan. Tapos aasiman natin ng kalamansi. Yan. Pakasarap guys. So, tingnan nyo. Sari-sari yung gulay. Natry nyo na ba to? Yung ginagawang sasabaw. Berdura kung sa amin sa Bicol. Yung upo. Try nyo. Sarap niya. Promise. Then, okay na yun. Patay na natin. Lagay na natin yung kalamansi. Oh my gosh. Feeling ko ang dami ng kalamansi ko. Oh, sarap. Baka sabihin nyo guys or itanong nyo, akala ko ba Miss Muffy, hindi ka kumakain na masyado? Or hate mo na kumain, ganyan. O hindi. May time lang guys na talagang wala kang ganang kumain. Pero magki-crave ka pa rin ng mga food na gusto mo, especially yung ganito, sinabawan na maasim. Sa akin lang ganyan. Pero yung mga mga junk food, mga binibili sa labas, like mga McDo, Jollibee, mga ganyan, wala na talaga. Wala na akong kahilig-hilig. Simula nang mag-Tersepatide ako. Anyway, tikman natin. Sarap. Busin ko na yung kalamansi.
And then, konting ano na lang to. Patis. And here's the patis na ginagamit ko. Mas masarap to guys. Talagang malinamnam siya kaysa yung mga patis-patisan lang na flavored patis lang. Yan talaga. Galing sa isda. Binulok na isda. Yan. Thank ko lang si Chris. Kain na kami. Sarap. Wala na talagang gana. Ayan. And kanina nga hirap na hirap kaming kumain. Sabi ko kay Mika tsaka kay Nene, ano, walang kainan na, ganyan. Hindi ko na kayo tuturo ka. Sabi ko ganyan. Kasi, ano din yun, parang, masama of course sa katawan yun. Hindi ka kakain, yung fuel ng katawan natin, di ba? So, yung effect talaga ng Tirzepatide, ang lala. Like, yung utak mo, sinasabing busog ka, yung ganyan. Kaya yung dila mo, wala din ganang kumain. Yan. Pero, ayun nga, kailangan pilitin. So, nasa point na tayo ng pinipilit na lang namin kumain talaga. Ayan. Kasi yung iba, nagmamadali masyado. Like, unang turok pa lang, Miss Mafi, bakit ganun? May gana pa rin ako. Hello, ma'am. Nagpe-prepare pa lang yung yung body mo sa gamot. Kanya. So, mararamdaman yun guys, after 2 weeks siguro, 2 weeks pataas. Diyan yun na mararamdaman na malilesen na yung food noise nyo, yung cravings nyo, and then, kahit yung mga soft drinks, mga milk tea, parang hindi nyo talaga siya mabus. Hindi nyo na siya i-crave. Ayan. Tapos, dadating pa sa point na masusuka kayo kapag nakakita kayo ng taong grabe kumain. Like, talagang kain talaga. Parang, masusuka kayo kahit hindi kayo kumakain. Ganun. And then, ano pa ba? Ayan, sabi nyo nga, nasobrahan ako. Yes, nasobra talaga ako guys. Kaya nag-workout ako. Nagbalik workout ako para mag-gain ako ng weight. So, para maging 50 kilos ako, pero muscle na. Hindi na siya tapa. Muscle naman. So, ayun lang. Anyway, nag-group na ako ng sili. Excited na ako kumain. Ayan, excited yan. Tapos, mga ilang subo lang, ganyan. Yung kanin ko kasi guys, half cup, minsan hindi pa siya nauubos. Noon. Tapos, more on, ano pa rin ako ulam. Kasi favorite ko yung gulay nila. Tsaka, fish. So, yan, mag-prepare na ako. Kain tayo, guys. Mangingay na naman ng mga ano dyan. Mga, tagal. Kapitbahay. Ano kasi yan? Parang manpower. So, nagpapadala sila ng mga domestic helper sa Middle East. Ayan. Unang umalis parang 50 katao. Ang dami nila magpaalis in fairness, kaya nakakatuwa din sila. At ang iingay ng mga empleyado, mga aplikante. Kala mo mga taga-bundok. Anyway, let's eat. Ha? Buti na lang nauna si Eko mag-siwats. Bakit? Kasi may uniform dun eh. Iimbis na bibili, marami nakaka-Eko. Wala namang ginagawa sa siwat. Meron na. Ba't siwats din ba ikaw lagi? Hindi. Penis TV. Sarap. Itong sisig yung medyo walang lasa. Tokwa lang yun eh. Pero mga sisig ko, yung mga lasa. Lagyan nyo na lang ng ano. Kalamansi. Ito naman. Huwag ako matutulog. Kasi may pasok na ako bukas. Online ka, di ba? Ata. May... Thursday lang ako face to face. Kasi... Sarap guys. Satisfying. Yung maghapon ka walang kain. Basta.
Ang gulay. Sarap. Wait lang Luna, pinapano ko pa yung pagkain nyo. Napalamig ko pa. Oh, siya. Kain na rin kayo. Hi! So, tapos na naman ang Monday. Ang bilis-bilis, 'di ba? Ayan, and tapos na rin ako sa mga gawaing bahay. Na palabas ko na yung mga pusa. And skincare na lang tayo, guys. Skincare. Ayan, nakakatuwa yung mga nakapansin sa sa pagpayat ni Mika, no? Grabe. Si Mika kasi talaga yung pinaka heavy gut sa aming mga babae. Ayan. Almost 70 ka ba? 70 plus si Mika. Pa 80 kilograms na, guys. 79 yata nag-start mula nung in-injection ako si Mika. 79 kilos. And then, ngayon, nasa 67 na lang siya. So, 12 kilos na halos. Tama ba yung math ko? So, yeah. And then, makita nyo mismo yun, guys, sa yung vlog ko din noong birthday ni Sofia. Yung swimming namin. 'Di ba? Grabe, ang lala talaga ng pagka-laki ni Mika. And then, alam nyo kung anong naging eye-opener sa kanila, guys, para magpaturok sa akin, is yung, na din yun, yung outing namin. Kasi, bumaba sila sa diba doon sa resort, may pababa doon, may falls. Ayan, bumaba sila doon, sila lahat. Pinsan ko, kapatid ko, si Papi, basta yung mga bambam talaga. And then, hirap na hirap sila sa sa pagbaba, lalo na nung pag-akyat pabalik, yung parang feeling daw nila mamamatay na sila dahil sa bigat ng katawan nila. So simula nun, nagpaturok na talaga sila sa akin. May ate, turukan mo na rin kami. So yun, kaya sa mga nagtatanong ilang months na sila nagtuturok, so siguro mga last week ng April, May, June, July, August, magpa 4 months na rin sa, hindi kaka-August pa lang so bali 3 months, ganon. 3 months na silang nag-i-inject. Pero nauna si Bunso. Yan. Si Bunso ba? Or si Mika. Nauna si Mika, sumunod si Bunso and si Nene. Kasi pa nga si Nene, diba? Kumingi pa ng clearance sa kanyang doktor. Kasi nga na hospital siya before. So, yun. And then, alam niyo ba guys, nakakatuwa doon, sa dami ng benefits ng tirzepatide, si Nene tsaka si Mika, hindi yun dinadatnan. Like, irregular sila na 1 year na atang hindi dinadatnan ng mga loka-loka. Ganyan. And then, simula nung gumamit sila, naging regular talaga. Sabi nga nila, ano ba yan? Gastos na naman sa sa napkin. Sabi ko, ayaw nyo yan, nalilinis yung nyo. Pero joke lang yun kasi, syempre, sino ba namang ayaw na regular yung menstruation, di ba? And then, yun nga, nakaka-help siya sa may PCOS, yung ganyan. Kaya yung may mga PCOS na, na client ko, guys. Humingi muna silang clearance, of course, sa mga OB nila. And then, yun ang nire-recommend talaga, mag-GLP-1. Yan, especially yung mga gustong magbuntis, pinag-GLP-1 sila ng mga nila, ng mga OB nila. Tapos, kapag kunwari magta-try na sila ulit, ganyan, kailangan i-stop na nila yung GLP-1. So, anyway, yun, ang daming benefits lang nung tears na yun, especially kay Nene, kasi nga, 'di ba? Siya, mild stroke. May pa pala siya, may sa kamay niya, meron pa pala siyang parang hindi nagagalaw or
parang naninigas pa. Yung tipong hindi niya pa normal na nagagalaw. And then, simula nung mag-tears nga siya guys, parang lumambot daw ulit. Naging normal yung kanyang, sa kamay especially. So talaga, sabi ko nakakatawa naman pala. And then you can do your own research naman guys ha. Huwag kayong masyadong maniwala sa akin. I mean, huwag, ano, kasi hindi naman ako professional, yung ganyan. So, don't take this as medical advice, ganyan. So, do your own research din. And then, bago kayo gumamit, of course, ask your doctor. Humingi kayo ng clearance, especially yung mga may history ng C. Yan, humingi kayo ng clearance. Pero, yung may mga fatty liver, high blood, or may PCOS nga, and then, mga matataas ang sugar, yes, GLP-1 ang kailangan. So, ayan lang for today. Hindi na ako nakapunta sa fire department kasi yun na lang ang kulang namin, fire department, para ma-release yung mayor's permit. Ayan, nakakainis pa kasi alam nyo, hindi in-honor yung BMB ko sa Tapsihan kasi 'di ba pag mga micro business lang naman like ng Tapsihan, kailangan in-honor yung lalo na pag may BMB ka, dapat i-honor yan ng City Hall, which is dapat 1,000 lang yung babayaran mong mayor's permit. Kaso yun, hindi in-honor yun sa amin kasi daw wala daw, parang walang ganun daw. Eh, sabi naman na pagtanong ako ng mga taga doon, kasi syempre may mga kilala ako doon, humingi ako ng tulong. Meron daw yun kasi may, from DTI, may, ano ba tawag doon? Basta, parang may batas, ganon, na, ayun nga, parang sa mga BMBE, na may certificate, kailangan 1K lang. Kaso hindi in-honor, nakakainis ga. Tingnan nyo kung gaano kagahaman ang gobyerno natin sa mga small businesses, no? Grabe, yun na lang talaga pagkakaperahan pa nila. Like, wala na akong masay. Yan, sila talaga yung mayaman. Mga nasa posisyon, mga kickback, yung ganyan. So, anyway, ayun lang guys for today. And I hope meron pa rin akong ma-edit na vlog ngayon. And we'll see you again tomorrow. Good night.